mga minamahal na. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginikiliw. No? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay paano ba maging ganap ang pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Paano ba maging perpekto ang pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginikiliw. Alam nyo, mga ginikiliw, ang alam ng mga tao, mayayaman, mahirap, matalino, walang pinag-aralan, ang alam po nila na kaganapan o perpekto ng kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay ang pagsunod nila sa doktrina ng kanilang relihiyon. Pagsunod sa alituntunin, ritual at alituntunin ng kanilang relihiyon, mga ginigiliw. Kung ano yung itinuturo ng kanilang simbahan, yun ang alam nila na perpekto na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga kinikiliw. Hindi po ang mga iyon ang paraan upang magiging ganap ang pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga kinikiliw. No, hindi po ganun ang paraan upang maging ganap po tayo sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginikiliw, no? Katulad po ng nangyari po na ito, natagpo na kung saan may isang binatang mayaman na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginikiliw. Isang mayaman na binata at may katungkulan sa gobyerno ng Israel. Alam naman po natin, mga ginikiliw, na ang doktrina ng Israel na kapag mayaman ka daw, ito ang perception ng mga mayayaman na taga-Israel. Na kapag mayaman ka daw, ibig sabihin, nasa iyo ang pagpapala ng Diyos. Pinagpapala ka ng Diyos kapag ikaw daw ay mayaman, matalino, nasa lahat na sa iyo ang kayamanan. Yun ang perception ng taga-Israel, mga ginikiliw. Ibig sabihin daw, blinebless ka ni Lord, pinagpapala ka ng Panginoon, mga ginikiliw. Na kapag mahirap ka daw, ibig sabihin, malayo ka daw sa Panginoon. Sinusumpa ka daw ng Diyos. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang kaisipan ng mga tao. Ganun pa rin ang perception ng mga tao hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Hindi lang sa bansang Israel, kundi sa buong mundo. Ganun pa rin ang kaisipan ng mga tao na kapag ikaw ay mayaman, matalino, hindi sa katalinuhan na galing sa Panginoon, na kapag meron na sa iyong lahat, pinagpapala ka daw ng Diyos, mga ginikiliw. Pero sa tagpo na ito, makikita po natin dito na sa bibig mismo nang galing ang salita ng Panginoon na napakahirap pumasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos, mga ginikiliw. Katulad po ng kwento na ito, tagpo na ito na nangyari po, na kung saan may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong. Tinatanong niya kung ano ang mabuting bagay ang dapat niyang gawin upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Mabuting bagay. Yun ang alam niya. Ang alam niya na mabuting bagay ay sinusunod niya yung 10 kautusan. At the same time, na ang alam niyang mabuting bagay ay isa kang mayaman. Kaya sabi ng ating Panginoon, no, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti.
sabi ng ating Panginoon. Ngunit kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. So sinasabi ng ating Panginoon yung pagsunod sa mga 10 kautusan. Ito yung 10 Commandments. Pero sa kanila, yung utos ng Diyos noon, yung 630 laws of Moses, yun yung mga kautusan na dapat niyang sundin, mga ginigiliw. Tinatanong pa niya kung alin sa mga yon. So, ibig sabihin, parang sinasabi niya sa kanyang sarili, alin ba sa mga yon? Ako, alam ko lahat yon, ginagawa ko ang lahat ng yon. Marahil yon ang nasa puso at isip ng mayaman na ito. Kaya tinatanong niya, dahil gusto niya ipaalam, sabihin sa ating Panginoong Jesucristo na yung utos na yun ay nasunod na niya lahat. Kaya, in-specify po, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng anumang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sabi niya. So, ibigin mo, mahalin mo, igalang mo, ibigin mo. Alam niyo po kasi, ang ibigin sa mga bansang Israel, sa mga taong ito ng mayaman, yung God bless you, parang ganun pa rin. Yun ang alam nila na pagmamahal sa kapwa nila. Mahalin mo lang sila na hindi mo rin, mamahalin mo lang sila, pero hindi mo mamahalin yung kanilang kahirapan. Iitsapera mo yung kanilang kahirapan. Sinasabi mo lang, mahal ko ang tao, mahal ko yung kapwa ko, pero sineset aside po nila yung kahirapan nila, hindi kasali yung kahirapan nila. Ganun po ang kaisipan ng mga tao. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Mahal ko naman ang kapwa ko eh. Mahal ko ang kapwa ko. Pero, ano ang, gaano mo kamahal ang kapwa mo? Nagbibigay naman ako ng limos, 5 pesos. Yung mga ganun ba? Magbibigay ka ng damit, yung mga gamit na, yung mga dati ng may sira, matagal na, yung wala na, hindi mo napapakinabangan. Yun ang perception ng tao ng pagmamahal nila sa kanilang kapwa, mga ginigiliw. Kaya, sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng yan. Sabi niya, sinasabi niya na nasunod daw niya po lahat ang 10 kautusan, mga ginigiliw. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sabi niya. So tinatanong niya, alam ko na lahat yan, nasunod ko na lahat yan. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, ito ang pinaka-issue dito, mga ginigiliw. Kung ibig mong maging ganap, sabi niya, ito yung sinasabi ko po. Paano maging ganap ang pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo? Ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ibig mong maging ganap, if you want to become perfect, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mahihirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, nung narinig ng binatang mayaman na ito, ang kondisyon na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa isang binatang mayaman na ito na may katungkulan, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Yun ang mahirap, mga ginigiliw. Yung hindi niya kayang bitawan yung ibigay ang kanyang kayamanan. Ang sabi pa niya dito, ipagbili mo ang lahat ng iyong
ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap. Sino kaya ang may kaya na gawin ang ito na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw? Yung ipapamigay mo lang yung lahat ng meron sa'yo para lang masunod mo ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya, hindi niya kaya. Ibig sabihin, ang binatang ito ay hindi siya nakatuon sa Diyos, kundi siya ay nakatuon sa kanyang kayamanan. Nakatuon po siya sa kanyang kayamanan, mga ginigiliw. Opo. Hindi niya kayang bitawan ng kanyang kayamanan. Sinabi pa ng ating Panginoong Hesukristo, ipamigay mo sa mahirap, hindi niya ipamigay mo sa mga taong aasahan mo na makapagbabalik ng iyong tinulungan. Hindi po. Yung reciprocality, ay tutulungan ko ito upang sa ganun, pagdating ng araw, tutulungan din niya ako. Ganun po kasi ang kaisipan ng mga tao na ang gusto lang nilang tulungan ay yung mga kamag-anak nila, yung mga taong may pakikinabangan sila. Hindi po ganun ang pagtulong. Ang pagtulong na sinasabi dito ng ating Panginoon, yung mga walang-wala na hindi po nila kayang ibalik, hindi nila kayang ibalik yung ibinigay mo sa kanila. Diba? Yung tumulong ka, isang mahirap, na hindi mo aasahan na kaya niyang ibalik kung ano yung naibigay mo, na itulong mo sa kanila, mga ginigiliw. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung sinabi niya dito, ibenta mo ang lahat at ipamahagi mo sa mga kamag-anak mo at sa mga inaasahan mo na makakatulong lamang sa iyo. Hindi. Ang sinabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat at ipamigay mo sa mahihirap. Alam niyo, sinusubok lamang ng ating Panginoong Hesukristo kung gaano niya kamahal ang Diyos at ang kanyang kayamanan. Hindi naman ipapahintulot ng Panginoon na ibibigay mo lahat yung pera mo, yung pinaghirapan mo. Opo, katulad ni Abraham. Ang sinabi ng Diyos kay Abraham, dalhin mo sa Isaac, ialay mo sa akin, sabi niya. Ialay mo sa akin. Imagine that, nag-iisang anak na ibinigay ng Diyos kay Abraham, kukunin lang niya. Ang iaalay, ang ibig sabihin ng iaalay, yung papatayin niya, tapos susunugin niya. Yun kasi ang alay ng unang panahon. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos kay Abraham. Sinubok niya yung kanyang pananampalataya kung kaya niyang sumunod sa instruction. Kaya niyang mag-obey sa sinabi ng Diyos sa kanya. Dinala niya talaga yung anak niya. Dinala niya. At nung akma na niya siyang papatayin si Isaac para iaalay niya ang ating Panginoon, nagsalitang isang anghel, huwag mo nang ituloy, sabi po ng anghel ng Diyos. Until such time na may nakita silang ram na nakabitin, yun ang ginamit na alay ni Abraham sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi papaintulot ng Diyos na ibibigay mo lahat yung kayamanan mo. Tinitignan, sinusubok ka ng Panginoon kung kaya mong magbigay at kung kaya mong tumulong sa kapwa mo. Ganun po, mga ginigiliw. Katulad ng mayaman na ito na hindi niya kayang bitawan ng kanyang kayamanan, hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapwa na hindi lang pagmamahal sa salita, kundi sa pagmamahal sa gawa, mga ginigiliw. Diba? Hindi po masama ang maging mayaman. Hindi po masama ang maging mayaman. Pero yung kayamanan na ito, gamitin po natin ito para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Do it all for the glory of God. Hindi yung sinasarili mo yung kayamanan. At hindi mo rin masasabi na ito ay pagpapala. Hindi mo pwedeng sabihin na yung kayamanan mo ay pagpapala na galing sa Diyos kung hindi mo kayang ibigay at ibahagi
sa kapwa mo, sa mga iyong kapwa na mahihirap. Iyon ang tunay na kahulugan ng kaganapan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto mong maging ganap sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, mahalin mo ang iyong kapwa sa pamamagitan ng gawa. Katulad ng sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong sumandig sa doktrina ng ating relihiyon. Huwag tayong sumandig sa ritual at alituntunin ng ating relihiyon. Kung meron man po tayong dapat sundin, mga ginigiliw, walang iba kundi ang itinuturo sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang salita. Ang itinuturo po natin dito, mga ginigiliw, ay hindi po doktrina ng tao, hindi alituntunin ng tao. Ang tinuturo po natin dito ay ayon sa mga salitang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gumagawa lang po tayo ng sarili nating doktrina, sarili nating kwento, mga ginigiliw, ibig sabihin, hindi po natin pinaparangalan ng Diyos. Hindi po. Pinaparangalan po natin ang ating sarili. Mga ginigiliw. Shout out kay Jessa. Hello, nako. Yun po yung ganap na pagsunod po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung susundin mo yung sinasabi ng relihiyon mo. Walang kaligtasan sa relihiyon, mga ginigiliw. Wala po. Pasukan mo man ang lahat ng relihiyon, hindi ka pa rin maliligtas. Hindi pa rin maliligtas ang iyong kaluluwa, mga ginigiliw. Ang kaligtasan lamang ay masusumpungan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Opo, mga ginigiliw. Masusumpungan po natin ito sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Opo. Hindi sa relihiyon, hindi sa ritual at alituntunin, hindi sa ating kayamanan, mga ginigiliw. Katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na dalawang klase ng tao na nagtayo ng kanyang bahay. Nang isa ay ang isang taong matalino na ito, itinayo niya ang kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. At ang isa namang mangmang na tao, itinayo niya ang kanyang bahay na ang pundasyon ay buhangin. Kaya nung dumating ang unos at bagyo, nakatayo pa rin ang bahay na yon dahil ang kanyang pundasyon ay bato. Yung pundasyon na sinasabi dito, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo because He is the cornerstone. Siya ang cornerstone, siya ang pundasyon po natin, ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. At ang isang taong mangmang naman na sinasabi, mga ginigiliw, ito yung tao na nagtayo ng kanyang bahay ay buhangin. Kahit nung dumating ang unos at bagyo, nasira, nawas out. Bakit, mga ginigiliw? Bakit nawas out ang bahay na yon na itinayo sa buhangin? Dahil hindi ang ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pundasyon, kundi ang kanyang pundasyon ay ang kanyang relihiyon. Ang ritual at alituntunin ng kanyang relihiyon at ang kanyang simbahan, ang kanyang sinunod, mga ginigiliw. Ganon din po ang pinapangaral ko sa inyo ngayon, mga ginigiliw, yung kaganapan ng pagsunod po natin sa ating Panginoong Hesukristo upang magiging ganap po tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pamamagitan ng salita lamang, mga ginigiliw. So I hope you are being inspired and encouraged sa mga salita na ito ng Panginoon. I-share po natin, mga ginigiliw, ang mga videos na ito. Kung gusto nyo pong
mapanood ang mga napakaraming videos, kalipunan ng lahat ng videos po natin, no? Nasa YouTube po ito, Richard Alonso Pulis na Pastor. Yun po, yung mga gusto pong mag-subscribe, magbigay ng star, ito po, gagamitin po natin ito sa mga kapwa po natin na nangangailangan, mga ginigiliw. So maraming salamat po. I hope you are being inspired and encouraged muli sa salita na ito ng Panginoon. God bless everyone. I-share po natin ito sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan po natin, at sa 14,000 na sumusunod po sa gawain na ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. Salamat po.